Sumasang-ayon ba sa salita ng Diyos ang mga idea mo? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Minsan, mahirap malaman kung ang isang ideya ba ay galing sa Diyos, panlilin lang ni Satanas, o simpleng gusto lang talaga natin. Kailangan natin matutong kilalanin ang pagkakaiba at malaman kung paano marinig ang tinig ng Diyos dahil may panghabang buhay itong epekto. Maraming masasamang bagay ang isinisisi sa Diyos. May mga taong gumagawa ng mali at sinasabi pa, sinabi sa akin ng Diyos na gawin ito. Sabi sa Bible, "Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God." 1 John 4 verse 1 ng New International Version. Hindi kailanman lalabag ang kalooban ng Diyos sa Kanyang salita. Kaya maari mong tanungin ang sarili mo, pareho ba ang iniisip ko sa sinasabi ng Biblia? Hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Kung ano ang sinabi niya noon, totoo pa rin ngayon. At mananatiling totoo magpakailanman. Ang katotohanan ay hindi nagbabago. Ang mga opinyon, science at technologies nagbabago. Pero ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Kung ang isang bagay ay totoo, matagal na itong totoo. Madalas, ngayon lang natin ito natutuklasan. Ang Diyos ay tapat at hindi pabago-bago ng isip. Hindi niya sasabihin sa iyo na gumawa ng isang bagay na laban sa kanyang mga ipinahayag na prinsipyo sa kanyang salita. Kaya ang unang tanong na dapat mong sagutin ay ito: ang iniisip ko ba ay tugma sa sinasabi ng Diyos sa Biblia? Kung ang nasa isip mo ay salungat sa sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita, alam mo nang hindi ito galing sa Kanya. Malinaw na sinasabi sa Biblia na all hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. Mula po yan sa Proverbs 14 verse 23 ng New International Version. Kaya hindi ka bibigyan ng Diyos ng isang impresyon, sabi ni God, pautangin mo daw ako. O ito ang numero, itaya mo sa loto. Kung bigla mong maramdaman na sinabi sa iyo ng Diyos na tumaya sa loto, siguradong hindi yon galing sa Kanya. Dahil sinabi niya noon pa man na dapat tayong magsipag. Hindi niya babawiin yon. Sabi pa sa Biblia, kahit pa may anghel na biglang lumitaw at sabihin, may dagdag akong mensahe galing sa langit, mas bago at mas kumpleto kaysa sa Biblia. Huwag mong paniwalaan. Sabi ni Apostol Pablo, let God's curses fall on anyone, including myself, who preaches any other way to be saved than the one we told you about. Yes, if an angel comes from heaven and preaches any other message, let him be forever cursed.
Galatians 1 verse 8 ng Living Bible. At sinabi ni Jesus, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Luke 21 verse 33. Ang salita ng Diyos ay walang hanggan dahil ang katotohanan ay hindi nagbabago. Kung totoo ito 5,000 years ago, totoo pa rin ito ngayon at mananatiling totoo kahit na 5,000 years mula ngayon. May mga taong nagsasabi, "God said it, I believe it, that settles it." Ngunit ang totoo, God said it, and that settles it whether you believe it or not. Kaya kung nagdadalawang isip ka kung ang isang ideya ba ay galing sa Diyos, ito ang unang tanong na dapat mong sagutin. Sumasang-ayon ba sa salita ng Diyos ang mga ideya na yan? Think about this, my friend. What do you believe God has been telling you to do? Ano sa tingin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos na dapat mong gawin? At pangalawa, do these instructions contradict any part of the Bible? How do you know? Yung mga naririnig mo ba o naiisip mo, sumasalungot ba sa kahit anong bahagi ng Biblia? Paano mo nalalaman? Just think about that. At panghuli, think about this. How can you develop a deeper walk with God so that you more easily understand and discern His instructions? Paano ka makakapagpalalim ng relasyon mo sa Diyos para mas madali mong maintindihan at makilala ang Kanyang mga utos? Ito po si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.